Si Marcos ang nanalo! Talaga? Patungo na tayo sa maulad na bayan. Tara na! Okay, let's go. Ako ang magiging escort ninyo. Okay, go. Imelda, tara na. Sure. By the way, can I buy your permanent collections? Sure, you can. Kuya, kung matalino ka, bakit mo naman natanong? Tama ba na si Marcos yung dapat manalo? Alam mo, Jose, lahat naman ng namumuno ay may butas. Kaya tignan na lang natin ha. Kung ganun, gusto ng aking pag-iisip. O siya, balik na sa pag-aaral mo. Ako po ngayon ay nasa Plaza Miranda kung saan nagkakagulo ang mga tao at hindi mapakali dahil marami ang nasawi at nasugatan sa nagdaang pagsabog. Ayon sa mga militar, maaaring ang mga komunista at mga rebelde rito sa ating bayan ang dahilan ng nasabing pagsabog. Tinitignan pa rin nila ang iba't ibang anggulo. Ako si Carlo Mees, nagbabalita sa araw na ito. Anong meron? Bakit may mga sandalong militar? Ewan ko, tsaka anong maray ko sa kanila? Siguro, konektado sila sa nagdaang pagsabog sa Plaza Miranda. Ala, sana naman hindi ito magdulot ng diludo sa akin. Naririnig mo ba yung mga sinasabi niya? Siguro dapat natin sila isuplong sa tatay mo. Papa! Yung mga komunistang nag-uusap, banda roon. Siguradong malalagot sila. Kaya lang ang nararapat sa kanila, mga impokita. Pero wala naman sila ginagawang kasamaan. Isa ka pa, nanahimik ka, muchacha. Ako, sinusumpong na naman si Tito. Bakit po? Ano pinag-uusapan niyo? May espiya ba kayo ng CCTV? Po, hindi po sir. Wala po kami sinasalihan kahit anumang grupo. Aba, dapat lang. Totoo po yun. Kung sino man ang nakikisangkot sa kahit anong rebelyon ay magsalita na. Sino? Hindi po kami. Wala po, estudyante lang po kami. Wala po kami ganun. Sir, tara na po. Umayos kayo ah. Opo. Tara na. Marco, tara na. May curfew. Ano sunod-sunod sa Marco? Ha? Pero paano yung mga librong hiramin ko? Hayaan mo na yun. Tara na. Kailangan pa mag-aaral! Hayaan mo na. Curfew na. Mag-uwi na kayo. Hindi na yung mga militar.
rebelde ka? Hindi po! Saan ka nakaalip? CPP? MIM? O NPA? Talaga bang rebellion ang dahilan ng batas militar sa panahon ngayon? Ang presidente nyo! Masyado ko na marami sinasabi! Ano, may nakakita? Wala sir. Pero na, baka may makakita sa atin. Paano pag hinanap yun? Anong sasabihin natin? Sa dami ng mamisi ngayon, baka di na ito mapansin. Tara. Kayo ha? Huwag niyong kakalabanin ang gobyerno kung ayaw niyong masira mga buhay niyo. Opo, Nay. Tsaka bakit ako na lang lagi? Di ba tanongin si Kuya? Ikaw, Marco, alam ko marami ring nanghihikayat sa'yo. Opo. Pero mga realista rin sila, inay. Ganun na rin yun. Makikinig kayo sa mga sinasabi ko, ha? Pero tinatanong nga namin. Walang lagi. Hindi ba nasunod ang plano mong parliamentaryo? Paano ang iyong pwesto? Hindi ako maaari umalis sa aking pwesto. Ay, yung bise, si Lopez. Punyetang Lopez yan. Parang si Aquino, tumitiwalag sa akin. Kung gayon, anong gagawin mo? Alam ko na. Batas militar. Hindi kaya marami umoposisyon sa'yo? Total umusbo ng rebellion. Ito ang magandang sagot. Hindi pwedeng maalis ang pamilya natin sa gobyerno. The proclamation of martial law is not a military takeover. I, as your duly elected president of the republic, use this power which may be implemented by the military authorities, but still is a power embodied in the Constitution to protect the Republic of the Philippines and our democracy. Kung gayon, yun po pala nangyayari dito, sister. Opo. Halos hindi na nga mabilang ang mga taong takot dito dahil sa mga militar eh. Niwala na nga silang tapang na pumunta sa tahanan ng Diyos. Ginoo, mag-iingat ka sapagkat kahit ang mga mamahalan ngayon ay pinipigilan nila. Siyang tunay, lalo na't ang aking mga pahayag ay oposisyon sa ating gobyerno. Makaasa po kayo, sister. Mag-iingat po ako. Sir! Gabayan ka nawa ng Diyos. Maraming salamat po, sister. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, pinagpala ka naman na iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin ka ng kasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Anong ginagawa niyo rito? Eh, ikaw, bakit ka nandyan? Sinasamahan ko lang sila. Ate Mara, bakit po ang daming tao dito? Jose, mga
Mga nagpoprotesta yan laban sa nararanasan ng taong bayan sa mga Marcos. Para na tayong mga tupa na nililingis ng mga sawa. Pero hindi ba dahil yun sa mga rebelde, kuya? Marahil hindi, Jose. Patasan ng patasan mga namamatay at nawawala. Protection pa ba yun? Sa palagay ko, hindi na eh. Kaya nga, umalis na tayo rito. Kung gayon, kuya, sama mo na lang si Ate Mara. May titignan lang ako banda doon. Tara na, Marco. Sige, Jose. Mag-iingat ka. Ay po. Nasaan ka na ba? Jose! Kapatid ko! Jose! Nasaan ka na, kapatid ko? Kapatid ko? Marco! Tara na, Marco! Tara na! Timothy, ano nangyari? Wala siyang alam. Isa lamang siyang baliw. Mas marami pa siyang alam kaysa sa iba. Militar! Patay ka! Ang kapatid ko! Militar! Nakita mo ba ang kapatid ko na si Timothy? Marco, tama na. Ang kapatid ko nakita mo ba? Patay ka! Ano, wala siyang alam. Si Jose nakita mo ba? Marco! Timothy, magsalita ka! Timothy ang kapatid ko! Sabihin mo sa akin, Timothy! Marco, tama na. Kung nakita mo si Jose, sabihin mo sa akin! Tama na, Marco. Timothy! Kapatid ko! Putol daw ang dila at may tapak ng baliw na detail. Hindi ba baliw yan? Marahil inisip ng mga militar na rebelde kaya pinatay. Ay nako, militar na naman. May sinasabi ka, Marco? Teka, Marco, nakita mo ba si Jose? Hindi pa eh. Katulad ng kapatid ko, hindi na nawawala na rin ang kasarilan ng bansa na ito. Wala tayong magagawa, Marco. Kung kayo walang magagawa, ako meron. Niyo ba? May magagawa daw siya? Baka sasabihin na rin siya sa mga rebelde at magiging banta rin. Jessica, Bella, ano ba? Baka marinig kayo ng kung sino. Matalino si Marco, hindi siya gagawa ng kakapahamak niya. Pero aalisin ba natin ang posibilidad? Ay nako, mag-iingat tayo kay Marco. Baka papunta na rin siya doon at makisapi sa mga rebelde. Militar ang ama ko, dapat siya siguro itong malaman. Tara, bilisan natin! Anong ginagawa mo, anak? Bakit ka nag-iipake? Anak, ano ba? Pero inay, hindi ko na kaya sigmuraan ng mga nangyari. Marami nang namamatay. Marami na rin nawawala. Lubog na ang ekonomiya ng bansa, inay. Hanapin ko ang hustisya. Anong magagawa natin? Maging si Ninay nakakulong na rin. Hindi Fort Bonifacio ang Pilipinas, inay. Kung si Aquino ay nagpakulong, pwes hindi ako papayag. Paano? Sasali ka sa mga grupong CP laban sa gobyerno? Pero mahal, laban ko ito. At huwag ka na rin makasali rito. Paano hindi ako sasali, Marco? Eh, dapat kasama mo ako. Marco, anak.
Nawala na si Jose. Susunod ka pa ba? Hanapin ko si Jose, Inay. At hanapin ko rin ang kalayaan. Marco. Anak, parang awa mo na. Marco Alonte, inaaresto ko namin sa sala ng rebelyon. Bakit? Nasaan ang warrant nyo? Asan ang supina? Asan ang supina mo? Nasaan? Ipakita mo Sumama ka na! Nasaan ang warrant ninyo? Sumama ka na lang! Ilabas ninyo ang warrant ninyo! Ilabas ninyo! Go! Nakita mo na ninyo ang warrant ninyo! Pakita ninyo! Nasaan ang supina? Nasaan ang supina? Ay! Mga hayop kayo! Mga hayop! Rebelde ka ba? Hindi. Pero para sa bayan, titindig ako bilang isa. Putang ina! Rebelde ka ba? Hindi. Pero para sa bayan, titindig ako bilang isa. Putang ina! Rebelde ka ba? Sinabi ko nang hindi, di ba? Pero para sa bayan, titindig ako bilang isa. Putang ina! Rebelde ka ba? Hindi! Para sa bayan, titindig ako. Putang ina! Hindi. Pero para sa bayan, titindig ako bilang isa. Rebelde ka ba? Hindi. Para sa bayan, titindig ako bilang isa. Putang ina! Yan yung dapat sa inyo. Gago! Sir, nasan po si Marco? Hindi ko nga kilala yun. Paano hindi kilala? Hindi ba't kasama ka sa mga kumuli sa kanya? Hindi ko nga kilala yung tao tinutukoy mo. Kung may ginawa man din masama sa kanya, sana mangyari din yun sa pamilya niya. Aba, tarantado ka. Bahala ka dyan. Jose! Kapatid ko! Jose! Ano ginawa nila sa'yo? Kuya! Kuya, kapatid ako! Aalis tayo dito, Jose!
Kapatid ko! Aalis tayo dito, kapatid ko! Iaalis kita dito, kapatid ko! Jose! Jose! Kapatid ko! Jose! Kapatid ko! Jose! Paano nyo nagawa sa 13 anyos to? Sa mga guro! Sa mga magsasaka! Sa mga kajornal, di ba pa? Paano yung nagagawa pumaslang? Kapatid ko, Jose! Militar kami. Hawak namin ang panahon ngayon. Sir, pupunta na tayo mga mag-ilimit sa mga to. Sige, tatapusin ko lang to. Sir, pwede mga ano na dyan. Sige, galingan mo. Kapatid ko! Saan ka galing? Alam mo bang may curfew sa panahong ito? Nag-research lang po ako tungkol sa mga nangyayari sa bayan natin. Aminin mo nga, nagre-rebelde ka ba? Kung ang tinutukoy ng pagre-rebelde ay ang pagpanig sa katwiran at katotohanan, pwes oo. Sa tingin mo, tama yung ginagawa mo? Oo. Mali! Hindi magiging mali ang tamang ginagawa ko. Tulad na lamang ng hindi magiging tama ang maling ginagawa ninyo. Tama ba nakita niyo sila ng buhay? Dahil rebelde sila? Rebelde nga ba talaga ang ilan sa kanila? Nagsisilbi ako sa Marcos. Masisisi mo ba ako? Pwes! Huwag mo rin akong ikadena papalayo sa prinsipyo ko. Dahil mamamahayag ako. Nagsisilbi ako sa bayan. Hindi sa pamilyang nagpapahirap sa bayan. Punyeta! Kapatid ko! Anong ginawa nila sa'yo? Sir, bakit sir? Putang ina! Marco! Jose! Parang awa nyo na! Pakawalan nyo na sila! O sige, takbo! Marco! Takbo! Marco! Marco! Ano nangyari sa'yo? Marco! Marco,
gusto ko sa'yo ngayon. Matawad, Marco. Marcos, bakit mo kami niloko? Bilog na bilog sa pangako mo. Ngunit ngayong ika'y aming nabisto, ha! Panay palang lagay sa bulsa mo. Layas! Layas ka na, Marcos. Punong-puno na ang bayan sa'yo. Mataas ang taxes, mahal ang bilihin. Taong bayan, wala nang makain. Ngayong ang bayan ay namumulubi, menyang kailangang magsilbi. Siya'y dalubasang ekonomista, pulubing bayan ay giginhawa. Marco, tara na. May curfew. Para mamaya na lang yan. Hindi, babalik. Dapat mas masaya. Nasunod ang hindi kita itugugan. Ito na, Marco. Ang kapatid ko, Kaya ako muna siya. Ay, naku, ang saburat. Uy, ano ba? Game. Doon, sa ano, yung sa ano ng kalabaw? Mara, tara na, Mara! Sorry ko. Kuya, di ba matalino ka? Bakit mo naman natanong? Oh my gosh, may namatay dito. Buti di ko naapakan.